Praise God. So, ang ating pong pinag-aaralan ay ang aklat ni Josue ay ating tinitignan ang kingdom instruction from this book. Ang mga katuruan ng kaharian ng Diyos na ating pong masusumpungan sa aklat na ito. Ating pong natalakay ang chapter 1. Ito po ata na ang pang-anim na tapes natin sa series na ito natin pinag-aaralan sa book of Joshua. Tayo ngayon ay nasa chapter 2. Bilang background, alam natin, ang bansang Israel ay nakahanda na para magpasok sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila, ang Kanaan. At ang dati nangunguna sa kanila, si Moises, ay patay na at ngayon ay nangusap ang Diyos kay Josue na dating kanang kamay ni Moses. Kanya sinabi, Moses, my servant is dead. At ngayon, ating mapapansin, there's a change of leadership. From Moses to Joshua. A change of pakikitungo ng Panginoon sa atin, sa ating mga buhay. From sheep into a soldier. Ngayon, isa ng general, the commander-in-chief, ang siya nangunguna sa kanyang hukbo. So, sa chapter 2, tayo ngayon nagbasa sa chapter 2, verse 7 ng book of Joshua. Chapter 2, verse 7. At hinabol ng mga tao sila sa daan na patungo sa Jordan hanggang sa mga tawiran. At pagkalagpas ng humabol sa kanila ay kanilang sinarhan ang pintuang bayan. Verse 8. At bago sila nahiga, ay sinampan niya sila sa bubungan. Verse 9. At sinabi niya sa mga lalaki, talastas ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ng lupain, at dinatnan kami ng pangingilabot sa inyo, at ang lahat ng nananahan sa lupain ay nauupos sa harap ninyo. Sapagkat aming nabalitan kung paano tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na mapula sa harap ninyo na kayo lumabas sa Egypto, at kung ano ang inyong ginawa sa 2 hari ng mga Amoreho na nangasa dako roon ng Jordan kay Sihon at kay Og na inyong lubos na pinuksa. Sa verse 1 ng ating kabanata natin pinag-aaralan, na sinasabi si Josue ni anak ni Nun ay nagsugong liin mula sa sitim ng 2 lalaki na pinakatitik na sinasabi, yumaong kayo na inyong kilalanin ng lupain at ang Jericho. At sila'y yumaon at pumasok sa isang bahay na isang patutot na pangalan ay Rahab at nakituloy doon. Alam po natin at ating tinalakay ang mga talatang ito noong nakaraan na Sunday. Ang mga sundalo o hukbo ng Panginoon ay kailangan, gaya ng ating natalakay, ay kailangan matuto na i-control ang kanilang mga dila. Dahil alam natin, many spiritual battles are lost because the saints talk too much. Nawa po sa punto ito, tayo ay natututo ng i-kontrola ng ating mga dila. Sabagat minsan sa pamagitan po ng ating mga dila, maraming mga spiritual na pakikipagdigma ang ating nawawala. Kaya Joshua himself had been one of the 2 men who brought back a good report concerning Canaan. Alam natin si Josue mismo ay nag-iisa sa mga tao na ipinasugo ni Moses para titikan ng Canaan. At ngayon si Josue naman ang siya nagsusugo ng 2 titik or spies. At alam natin, ang 2 spies na ito are a type of the 2 witnesses in Revelation chapter 11. Ang 2 titik na ito ay simbolo o tipo ng 2 saksi na ating masusumpungan sa Apocalypse Kapitulo 11. At alam natin, it was not an accident that the spies lodged in Rahab's house. Hindi po sa aksidente na alam natin mga titik na ito nung sila'y nasa Jericho ay tumuloy sa bahay ni Rahab upang doon ay manuluyan. The Lord knew that Rahab would become one of His earnest
who will be declared righteous by faith in God. Alam po ng Diyos na si Rahab ay magiging bayani na ipapahayag na siya naging matuwid sa pamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. At sa talatang 2 at 3 ng Kapitulo 2 ng Josue, sinasabi dito na hindi po nating napagtanto, we are not told how the king of Jericho found out that the two men who entered Rahab's house were Israelites, or that they were spies who had come to Jericho to gather information. Hindi po natin alam at silensyo po ang Biblia kung paano po nasumpungan ng hari ng Jericho na pumasok sa pintuan ng Jericho ay mga titik, mga Israelita, para sila ay kumuha ng impormasyon patungkol sa bayan nito o syudad nito. Perhaps, gaya ng ating natalakay, they have been noticed, sila ay nakilala dahil siguro sa kanilang damit, at sila ay sinundan, o kaya itong totoo, some of Joshua officers were talking too much. Nagsalita sila ng labis hanggang ito naikalat, bago makarating ang titik doon, alam ng hari na sila ay nandoon. So, malaking disadvantage during the war na malaman merong titik o spies na pinadadala. At kung sila'y mahuli, it will be a great loss. So, to hide the two spies and to lie to the king messengers were high crime against the government of Jericho. Alam po natin yan. Itong ginawa ni Rahab. Itinago niya ang dalawang titik at magsinungaling sa mga mensahero ng hari. Ito ay mataas na krimen laban sa gobyerno ng Jericho. Every true saint keeps the laws of his government. Alam po natin yan. Ang batutong banal ay kanyang tinutupad ang kautusan ng kanyang pamahalaan. Subalit dumating ang panahon when Christians are required to disobey the secular government, na kailangan sila po ay huwag sundin ang secular na gobyerno. When the government begins to lead us away from the stern obedience to Messiah. Kapag po ang ating pamahalaan ay pinasimulan niyang dalhin tayo na palayo sa ating maigpit na pagsunod sa ating Mesiyas, we then are ready to go to prison or to death. We will rather obey the Lord instead of the government. Kaya sa puntong ito, darating ang panahon, kung darating ang ganitong kalagayan sa ating mga buhay, we will rather go to prison and die for the Lord. Are we ready for that? As sa verse 5, na sinasabi sa chapter 2, at nangyari sa may oras ng pagsasara ng pintuang bayan, ng madilim na mga lalaki lumabas. At hindi ko talastas kung saan naparoon ang mga lalaking yaon. Abulin ninyong madali sila sapagkat inyo silang aabutan. Ito po ang sagot ni Rahab sa mga mensahero ng hari. The greatest glory the church of Messiah has known to this time will be given about the time of the shutting off the gates. Ang pinakadakilang kalwalatian na nakilala ng Iglesia na Mesiyas sa ating kapanahunan, ito ay ibibigay ng Diyos sa oras ng pagsara ng pintuan. Kapag madilim, when it was dark. Kaya sinasabi, when darkness covers the earth and gross darkness the people. Ito ba ating masusumpungan sa Isaiah chapter 60, na kapag ang kadiliman ay tinatakpan ang buong sanglibutan at sa limot na kadiliman, sa limot ay ito po ay madilim na madilim, doon the glory of God shall arise upon the saints. Ang kalwalatian at kaningningan ng Diyos ay iahayag at magniningning at makikita sa kanyang mga banal. Kaya yung buhay na nasa inyo, na tinanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo, na araw-araw iyan inyong inaalalagan, inaaya ninyong lumaki ang buhay ni Kristo. At sa pagtunog ng huling trompeta, sa unang pagbangon mula sa mga patay, ang kaningningan ng Diyos ay makikita sa ating mga buhay. The army of God is at Jordan River today, gaya ng bansang Israel. Ang hukbo ng Panginoon ay nasa dalampasigan ng Ilog Jordan.
At alam natin, ang Jordan, sa Bible, it speaks of dying to self. Kamatayan sa ating sarili. Ang bawat sa atin, we have a different degree ng ating buhay kung paano tayo namatay sa ating mga sariling kalooban. But God, at this point of time, dinadala na tayo sa Jordan para tayo handa na sakupin ang lupang ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tomorrow, we will begin to take possession of the works of God's hands. We will be given spiritual control over the material creation. Daniel chapter 7 verse 22, ito po sinasabi. Bukas at makalawa, tayo po magpapasimulang ang tingin natin ang lahat ng mga ginawa ng kamay ng Diyos. Ibibigay sa atin ang spiritual na pamamahala sa lahat ng mga material na nilikha ng kamay ng Diyos. At sa verse 6, sinasabi po, ngunit kanyang isinampa sila sa bubungan. Ito pong dalawang titik, diyan natin itinago. At ikinubli sa mga puno ng lino na kanyang inilagay na maayos sa bubungan. Rahab had heard of the works of the Lord. Kanya pong nadinig, si Rahab, ang gawa ng Panginoon. No doubt, from the men of the caravans who stopped at our inn. Walang duda po ito natin niya sa mga tao na kabilang po sa mga caravans. Ang caravans po ito mga grupo ng mga businessmen sa panahon na yon, naglalakbay sa disyerto, mga ngalakal. At sila po ay tumutuloy sa kanyang tuluyan. At siguro habang ang mga tao ito ay nandoon sa kanyang bahay tuluyan na ito, ay kinukwento nila ang mga bagay na ginawa ng Diyos para sa bansang Israel. What she had heard implanted faith in her heart. Ano ang kanyang nadinig sa mga taong ito ay tumubo ang pananampalataya sa kanyang mga puso o sa kanyang puso. Many of the Israelites did not believe in the faithfulness and power of their own Lord to save them. Ang sariling bayan ng Diyos ay hindi po naniwala sa katapatan at kapangyarihan ng kanilang sariling Panginoon para sila ay niligtas. Minsan po, it sounds familiar, hindi ba? Sa maraming buhay ng maraming mga Kristiyano ngayon. Instead of looking to our God, to His faithfulness and power, we look to the bigness of our needs. Ating tinitignan ang kalakihan ng ating mga problema at pasanin at kalikuan ng ating mga buhay. So, ang nagiging tendency po ng ating mga buhay, we are defeated. But Rahab, who had never seen one miracle, but believed what was told to her, hindi po siya nakakita kahit isang himala na ikinukwento sa kanya kung paano ang dagat na pula ay inihati, kung paano nagpadala ng salot sa Egypto ang Diyos para ilabas ang bansang Israel. Nadinig lamang niya ang mga ito, subalit siya ay sumampalataya. Siya ay napuspos ng pananampalataya sa Diyos ng bansang Israel. Rahab placed herself in a very great danger. Inilagay ni Rahab ang kanyang sarili sa isang napakadakilang panganib. Sa paano pong paraan? Sa kanya pong pagtatago sa dalawang titik na ito sa itaas ng kanyang bubong. Can you imagine what would happen to her if the spies had been discovered? Anong mangyayari sa kanya? Kung nasumpungan ang mga titik na ito ay kanyang tinatago, definitely, she will die. But her faith saved her, a faith which caused her to act with courage and boldness. Ang kanyang pananampalatayang siya nagligtas sa kanya. Isang pananampalatayang naging dahilan na kumilos siya na may lakas ng loob at tapang. At alam niya, sa kanyang pananampalatayang ito, she is a citizen of the heavenlies instead of this earth. Kaya sinasabi po sa James chapter 2, verse 25, patungkol kay Rahab, hindi ba't pati ang masamang babaeng si Rahab ay kininala ring matuwid dahil sa kanyang ginawa nang patuloyin niya ang mga espiya ng Israel ay tinuro niya at itinuro niya sa ibang daan ang naghahanap sa kanila. Verse 7, at
itinabol ng mga tao sila sa daan na patungo sa Jordan hanggang sa mga tawiran. At pagkalabas na humabol sa kanila, ay kanilang sinarhan ang pintuang bayan. Listen to this. The greatest revival of history now is upon us. Ang pinakadakilang revival sa buong kasaysayan ay nasa atin na sa kasalukuyan. Natin tinatawag ang masaganang ulan ng Espiritu Santo o the latter rain. Ito'y na ay ating nararanasan, subat alam natin na ito ay lumalakas ng lumalakas until it will reach its climax. Kapag ito ay natapos na sinasabi ng Biblia, 3.5 years. It may be symbolical, it may be literal. Okay? Pagkatapos na pagbubuhos ng Diyos ang kanyang masaganang ulan, maraming mga ating paniwala at ang ating paninaw, maraming mga tao sa buong sanglibutan ay kikilala sa ating Panginoong Kristo dahil sa ministeryo ng dalawang saksing ito. Pagkatapos ng dakilang revival na ito, ang mga tao sa sanglibutan ay tatayo para maghimagsik sa lahat ng otoridad. Sapagkat after ng 3.5 years, mahayag si Antikristo. And lawlessness shall abound. Ang tanging pinipigil kay Antikristo para huwag siya mahayag sa kasalukuyan ay yung masaganang ulan ng banal na Espiritu Santo na mananan sa mga banal. Kapag yan ay tinaas ng Diyos sa mga banal, dito ating makikita ang mga tao sa buong sanglibutan ay mag-iimaksik sa lahat ng otoridad na ating nakikilala. They will drive God's spies out of the cities of the earth. Kanilang itataboy ang lahat ng mga saksi ng Diyos na dala-dala sa kanilang sarili ang dalawang bahagi ng Espiritu Santo. Lalabas sila sa siyudad ng sanglibutan sapagkat maghahari si Kristo most in the cities of the world. Kaya sinasabi sa Matthew 24, we will flee to the wilderness. Sa oras na yun, the gates, ang pintuan ng kasalukuyan na kapanahunan ay masasara. The gates of the present age will be closed. Verse 8, tignan po natin ang sinasabi. At bago sila nahiga, ay sinampas niya sila sa bubungan. Pumanik sa itaas ng bubong si Rahab. Ilan po mga taon na nakaraan, ang mga iglesia, listen to this, ang mga iglesia ng Panginoon ay handa ng mahiga at matulog at kanilang pinahihintulutan si Satanas na manahin ang sanglibutang ito. Itong kalagayan ng iglesia sa nakaraan ng mga taon. Subat ang Espiritu ng Diyos ay pasimulang in-inform, ipinapaalam sa atin na ang walang hanggang tahanan ng mga banal ay hindi ang kalangitan, kundi ang sanglibutan ito. It will be a change for you, but I will explain later why. Na ang walang hanggang tahanan ngayon ipinapaalam na ang Espiritu ng Diyos, na ang walang hanggang tahanan ng mga banal ay hindi ang kalangitan, kundi ang sanglibutan. Na ang kaharian ng Diyos ay hindi itataas mula sa sanglibutan at itatayo sa kalangitan. No! Subalit ito ay bababa mula sa kalangitan at itatayo dito sa lupa. Ito ang kaharian ng Diyos. At dito itatayo sa sanglibutan ito. Ngayon, hindi na tayo nag-aanap para makarating sa kalangitan, para manaan doon na walang hanggan. Ito saan sa punto itong maliwanag na sa atin. Ang ating hinahanap ay yung para gawin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. Dominion over the earth is seen as our goal. Ang pamamahala sa ibabaw ng sanglibutan ang siyang pinapakita na ating nilalayo at layunin na binibigay ng Diyos sa atin. Subat kung tayo po mamatay, listen to this, kung tayo mamatay bago dumating ang Panginoon, kung tayo mamatay bago dumating ang Panginoon, He will give us rest in paradise. Bibigyan tayo ng kapahingan ng Panginoon sa paraiso o sa espiritual na kaharian. Kung nandoon ang mga patriarka, ang mga unang mga banal, hanggang sa panahon na tayo po ay magbalik kasama niya at itatag ang kaharian ng Diyos
para maghari ang Diyos sa kalagitnaan ng mga bansa dito sa mundong ito. Alam po ninyo, hindi po natin minumungkay, okay? Hindi po natin minumungkay sa anumang kaparaanan ang kasalukuyan ng mga katuruan na ito. Ang mga katuruan na ito ay laganap na sa Amerika, lalo na sa charismatic movement. Okay? Ito pong kanilang tinuturo. Hindi natin minumungkay sa anumang kaparaanan ang kasalukuyan na katuruan ng post-millennial. Post-millennial. Ang ibig pong sabihin ng post-millennial ay yung pong 1,000 paghahari ni Kristo. Na pagkatapos ng 1,000 paghahari ni Kristo, doon pa lamang magaganap ang mga bagay na ito. O yung kingdom now. O itayo na natin kasalukuyan ang kahari ng Diyos. O yung tinatawag nilang dominion kingdom. Ito ay tinuturo marami ng mga charismatic leaders ngayon and pastors na kailangan na nating itayo ang pamamahala ng kahari ng Diyos. Kailangan lahat ng mga pinuno ng ating pamahalaan, pasimula sa presidente hanggang sa barangay captain, kailangan maging mga Kristiyano. That is good. At kanilang pinipilit na ipairal ang mga Christian principles, mga katuruan, at mga kautusan sa mga hindi mananampalataya. Ito ang mga katuruan ng Dominion Kingdom sa kasalukuyan. Sa ating mong pananaw, ang mga ito ay mas nakasandal sa Antikristo kesa sa ating Panginoong Yesus. We believe that the Lord Jesus and His saints shall establish the kingdom of God at their appearing. Yun po ang ating paniniwala. Itatayo ng Diyos ang kanyang kaharian dito sa lupa. Okay, kailan? Kapag siya ay nahayag dyan sa lapab kasama ng kanyang mga binanal. Para sa mga self-willed na mga tao, itong mga tao na may mga pasariling mga kalooban, na kanilang pong tangkain na itayo ang kaharian ang kaharian ngayon. Iwalay po sa presensya ni Jesus ay isang forma ng paghimaksik laban sa Diyos. Yung po mga Kristiyano ngayon naniniwala sa Dominion Kingdom ngayon, pinapasukan ng mga clinic ng mga abortionists at sinasaktan ng mga taong ganito, nakikisama sa mga rally at ang nangyayari po sa mga welga, sinasabi nila, ito na ang panahon na itayo ang kaharian ng Diyos. Hanggang po nangyayari sa kanila, they become bitter in their hearts. So sa atin po, hindi tayo sumasali sa ganung kaparaanan. We wait for the kingdom of God na kanyang itatayo sa kanyang tamang kapanahunan. And when the saints will appear with the Lord, yun ang pasimulan itatatag ng Diyos ang kanyang kaharian dito sa lupa. Meron pong mahalagang posture or position na pwedeng kunin po ng isang mananampalataya with respect sa Messiah. Okay? Meron pong dalawang posisyon na pwede pong kunin ng isang mananampalataya. One is to attempt to use Jesus, word and name to accomplish one's goal. Okay? Ito po ay tangkain natin, gamitin natin ang pangalan ni Jesus at ang kanyang mga salita at ang kanyang pangalan para po makaroon ng katuparan ang nilalayon ng isang tao. Marami tayong nakikita na ganitong mga tao. Pangalawang posture na pwedeng kunin ng isang mananampalataya is to seek union with Jesus so that nothing is done apart from the life, apart from the flowing of His life. Ang pangalawa po ay hanapin na makipag-isa kay Jesus upang anumang bagay o magawa at magkaroon po ng katuparan. Ito po ay nagmula sa umaagos na buhay ng Mesiyas. Ang ibig po sabihin na ang hanapin ang makipag-isa tayo kay Jesus at anumang bagay natin gawin, ito'y bunga lamang ng umaagos na buhay ni Kristo na nasa atin. Alin po kaya sa dalawa ang ating kinukuhang posisyon? Ang una, one is to use Jesus, na gamitin si Jesus, and the other is to marry Jesus. Ang pangalawa ay pakasalan si Jesus. Inyong nagdidinig ngayon sa maraming mga pulpito, ang kapakanan lamang ng tao ang ipinapangaral. Kailan kayo kinuro ng Diyos? Ganito. Hindi ba yung tunuto ng Diyos kung kayo lumalagong Kristiyano, kailangan puro pagpapala ang inyong natatamasa? Laging kapakanan ng tao ang sinasabi. Okay, it doesn't mean that God will not bless us.
Pero ito alos ang laman ng pulpito ngayon. One is to use Jesus, or are we preaching that the Christian will be married to the Lord? The false prophet is in the church. Ang falsong propeta ay nasa loob ng iglesia at nangangaral. Ipinapahayag ang mga bagay patungkol lamang sa kapakanan ng tao, hindi sa kapakanan ng kaharian ng Diyos. Ang dominion kingdom na katuruan ay pagtangkang gamitin si Jesus para makagawa is of Antichrist because man, not Jesus, is in control. Kaya mag-ingat sa kasulkuyan na tinatawag nilang faith. Sa iyong pananampalataya, sabihin mo lang sa iyo na mga bagay. Yung mga prosperity teachings at ang dominion kingdom na mga doktrina, they are not of the Lord Jesus. They shall lead the believer to destruction. Dadalhin nila ang maraming mananampalataya sa kapahamakan. Verse 9. Verse 9. At sinabi niya sa mga lalaki, si Rahab, talastas ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain, at dinatnan kami ng pangingilabot sa inyo, at ang lahat ng nananahan sa lupain ay nauupos, or they faint sa inyong harapan. Ito po yung napakaganda. Si Rahab po ay mayroong mas malaking pananampalataya sa Panginoon kaysa sa sariling bayan ng Diyos. Ito po ako'y nagtataka. Minsan, ba't kaya ang bansang Israel, sa kabila ng maraming mga bagay na kalanakit ang himala, sa loob ng 40 years, pinakain sila ng Panginoon. Hindi nagkulang ang Panginoon, araw-araw pinapakain niya sila ng pugo, ng inumin. Pagising sa umaga, pupunta lang nandiyan, kukuha na lang iluluto. Ipinagtanggol sila sa kanilang mga kaaway. Subalit, kesa sa lumago sa pananampalataya, nawawala sila ng pananampalataya. Ang aking punadama para bang nangyayari, nagkakaroon sila ng over-familiarity on the things of God. Masyado na sila naging pamilyar sa mga bagay mga Diyos. Ito nangyayari ngayon sa marami sa atin. Tayo niligtas ng Diyos, pinagaling, pinuslos ng Kanyang Banal na Espiritu Santo. Subalit, ano nangyayari? Instead na tayo lalong malaki sa ating pananampalataya sa Diyos, lalong lumilit. Kaya nga nangyayari sa atin, tayo nagdi-discourage sa mga maliit na mga pagsubok ng ating mga buhay. Kaya nagiging over-familiar tayo sa Kanyang salita, sa Kanyang Espiritu, hanggang naging patana tayo, na wala na tayong nadadama, hindi natin nadidinig, ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon sa atin. Sana, paglabas niyo dito, huwag niyo sabihin, business as usual. Nandiyan na naman ang mga tricycle, nandiyan na naman ang problema. No, hindi ganito ang pananaw ng Kristiyano. Araw-araw siya lumalago sa kanyang katangian kay Kristo, lumalago ang buhay ni Kristo, naghahanap siya ng paraan para siya ay lumago kay Kristo at maging matibay, maging tunay na sundalo ng Panginoon. I-rebuke ninyo ang spirito ng pagiging over-familiarity and business as usual sa inyong mga buhay. Makita niyo kaibigan, umiinom na naman dati. O, dati rin walang nagbabago. Kaya yan na naman yung ginagawa. Alam niyo, kumilos ang Panginoon. Kung paano ang bulaklak, ay hindi mo gang nakikita ng iyong mata, kung paano lumalago yan. Ganyan din ang buhay ng marami sa inyo. Dahan-dahan kung kumilos ang Panginoon sa tiyak. At ang nakadepende ang inyong paglago. Kung paano yung ibinibigay ang inyong buhay sa mga bagay spiritual at sa mga bagay ng mga Diyos. At this point, si Rahab po ay nagbigay, okay, sa kanyang pagsasalita, sa kanyang pakikipag-usap sa mga titik na kanyang tinago sa bubong. At this point, si Rahab ay nagbibigay kay Josue, nagsugo sa mga titik na ito ng military information na napakahalaga. Basahin po ninyo ang kanyang sinabi. Ang pangingilabot o malaking takot sa Panginoon ang bumaksak sa mamamayan ng Jericho. Isang malaking tulong sa panahon ng digmaan na iyo pong malamang kapag inyong kaaway ay natatakot. Sa ganitong kaparaanan nangyayari sa spiritual na kaharian. Okay? Ito rin po nangyayari ngayon sa spiritual na kaharian. Pag aking binanggit ang spiritual na kaharian, ito pong kaharian kung saan gumagalaw ang mga spirito, maging mabuti o masama. Ngayon tayo gumagalaw sa material na kaharian natin nakikita. Pero ang tunay na kaharian, kung saan ang lahat ng mga bagay ay mangyayari,
ay sa spiritual na kaharian. Bago maganap dito sa material na kaharian, mangyayari muna sa spiritual na kaharian. Yun po ba yung maliwanag? So, the forces of hell are in terror. Ang pwersa ng impyerno ay lubang natatakot din. Alam nila ang katapusan ng kanilang oportunidad para ipahayag ang kanilang mga sarili sa mga tao sa sanglibutan ay malapit nang magwakas. Sila po ay nagsisinungaling. Nagkukuha rin na taglay nila ang dakilang otoridad at kapangyarihan. Subat ang kanilang katapusan ay dumating na. Ang mga demonyo ay sumigaw sa takot nung si Jesus na taga Nazaret ay lumapit sa kanila. Hindi ba? At sa kanilang biktima. Yun lang isang tao na inali ng tulupong na mga demonyo. At sumigaw, Jesus, kami ba'y dadali mo na sa impyerno sa hindi ba panahon? Alam nila, sa loob ng 2,000 taon, ang mga iglesia ng Mesyas ay tinangka nilang ikalat ang kaharian ng Diyos sa pamagitan ng pisikal na puwersa. Okay? Human wisdom sa pamagitan ng karunungan ng tao, mga plano, mga gawa, salapi, politiko, human talents, and entertainment. Subalit ang impyerno ay hindi po napapagtagumpayan sa pamagitan po ng mga bagay na ito. Satan does not fear any member of Christian people who are singing hymns. Hindi niya kinatatakutan ng mga ganitong mga tao. At inuulit sa kanilang mga sarili yung kanilang mga theological position at ang kanilang mga planong konvertiin ng mga tao sa sanglibutan sa kaparaanan na kanilang iniisip. Hindi natatakot sa Satanas sa ganito. Subalit po, meron pong isang aspekto ang Kristyanismo na dahilan ng panginginig sa takot ng bawat maruming spirito. It is the presence of the Godhead. Ito pong kinatatakutan ng lahat ng maruming spirito. Ang presensya ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo na naghahari ng buong kapuspusan sa isang banal. Kung ang mga Kristyano ay kanila pong pipiliin na iwanan ang kanilang mga sariling mga schemes, ang kanilang mga sariling mga plano, at magpasimulang magsumamo sa Panginoong Yesus, na siya'y dumating, lumapit sa kanila sa pamagitan po ng Banal na Espiritu Santo, para maging siya ang ulo ng katawan, para maging general ng kanyang hukbo, gawin ang kanyang sariling gawain sa pamagitan po ng mga banal, then hell shall be driven out of the earth kung itong ating gagawin, ang lahat ng iglesia. Ang impyerno ay tataboy na palabas sa sanglibutan ito. Ngayon na ang panahon para sa atin, para manalangin ng harvest rain. Panahon na para sa tayo manalangin ng latter rain. Yes, sinasabi sa 2 10:1, as ye rain in the time of the latter rain. Humingi kayo ng ulan sa panahon ng huling tagulan. Ito na pong panahon na humingi tayo ng ulan ng Banal na Espiritu Santo. Panahon na para sa atin na tumingin tayo sa Mesyas para sa kanyang plano at ang kanyang kaparaanan para matupad natin o maka-accomplish natin yung plano yan. Tumingin tayo sa kanya. Kung niyo po napapansin ng ating church, hindi walang ganong maraming activity. Because we're continuously waiting and waiting kung ano pang pinagagawa ng Diyos sa atin. Hindi tayo gumagaya sa mga ibang magglesya. Kung ano kanyang ginagawa, we wait upon God. Anong kanyang plano at kung anong kaparaanan para maka-accomplish sa mga ito. Ngayon na ang panahon para sa atin na paintulutan ng Banal na Espiritu Santo na maging Diyos sa ating kalagitnaan kaysa mabuting pandaman lamang siya. Hell is terrified of the Godhead. Ang impyerno po ay natatakot at lubang natatakot na sisindak siya sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Makakatiyak po tayo na mga fallen angels, ang mga demonyo, ay gagamitin ang lahat nilang karunungan upang tangkayin at tiyakin na mga iglesia ay kanila pong gagawin ng lahat. Okay? Paintulutan nila na gagawin natin ng lahat. Mag-crusade ka dyan, mag-ministry ka dyan, mag-entertain ka dyan, mag-concert ka dyan, paintulutan ka niya. Maliban doon sa tumingin sa ating Panginoong Yesus na buong pakumbaba at simplisidad para siya'y dumating at ipakita sa atin ano ang dapat nating gawin. Yun ang kanilang pipigilin. Andiyan ba kayo? Ang terror o ang kilabot ng Banal na Espiritu Santo ay tunay na bumaksak sa kaharian ni Satanas.
lubos na unawan ng mga masamang espiritu, kahit na kanila pong pipilitin o sisikapin na sumabit sa mga tao hanggang sa pinakahuling sandali, hanggat maaari, naunawaan po nila ang oras ay dumating na para sa banal na Espiritu Santo na magpagaling ng mga may sakit, magpalabas ng mga demonyo, ibangon ng mga patay, at i-announce ang malapit na pagdating ng kaharian ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo mula sa kalangitan. Kanila rin naunawan, kapag nagbalik ang Panginoong Yesus, lahat na naging magsik at makasalanan na espiritu ay mapupwersang lumabas sa mundong ito. They know that. Mapupwersang silang lumabas sa mundong ito. They are spitefully determined to take with them into darkness. Alam po ninyo itong kanilang ginagawa. Sila po'y galit na galit at determinadong na sila po'y makakuha na kanilang makakasama doon sa kadiliman. Lalo na yung mga tao na pwede lang malinlang, at marami ako po'y nalulungkot ngayon, maraming ngayong mga iglesia, sila'y nalilinlang ng palsong propeta. Lalo na yung mga tao na minsan nagpahayag ng sila'y mananampalataya ni Kristo. Ito ang kanilang favorite. Nandiyan ba kayo? Knowing that the inhabitants of the land faint. Ito po sinabi ni Rahab. Alam natin lahat ng mga nananahan sa lupain ay nauupos. Dahil sa atin, kaya buong lakas sumunod tayo sa Panginoong Yesus at gawin eksakto ano ang Kanyang iniutos sa atin. Ang bawat sa atin may Kanyang mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Kanyang dinadala tayo tungo sa pagsakop, sa pamamahala, dominion sa ibabaw ng lahat ng ginawa ng kamay ng Diyos. Dito tayo dinadala ng ating Panginoon. Ang sanglibutan at ang mga tao nito ay paghahari ng Mesiyas at ng mga taong kasamang tagapagmana ng Mesiyas. Amen? Ang sanglibutan at lahat ng mga bansa ay mana ng ating at pag-aari ng ating Mesiyas at yung mga kasamang tagapagmana ng Mesiyas. Sino po sila? The church. We are, if we are living a victorious life. Si Satanas at ang kanya pong mga anghel, wala silang maangkin kahit ano sa sanglibutan o sa mga mamamayan nito. Ang mapaghimaksik na mga anghel, kanila pong iniwan ang kalangitan, ang kanilang unang estate, okay? Kanila pong iniwan ang kalangitan, ang kanilang unang kalagayan, at kanila pong pinili na dalhin ang kanila pong mga paghimaksik sa material na kaharian. Ito pong ginawa ng mga fallen angels nito. Pinili nila dalhin ang kanilang paghimaksik sa material na kaharian at gawin ang mga tao na kanilang mga alipin. God has permitted this. Listen to this. God has permitted them to do this. Pinaintulutan sila ng Diyos na gawin ang mga bagay nito. Why? Because He's utilizing their sinful works among people to perfect His own plans and purposes. Ito po layunin ng Panginoon. Pinaintulutan ng Diyos na sila'y magpasok sa material na kaharian, sa ating ginagalawan na kaharian, para gamitin sila ang kanilang mga masamang gawain para ganapin ang kanyang plano at mga layunin. Subalit ngayon na ang panahon para sa Mesiyas, kasama ang kanyang katawan, para itaboy ang mga rebellious spirits sa material na realm na ito, pabalik doon sa spiritual na kaharian kung saan sila nilikha. However, ang mga masamang spirito ay hindi pa intulutan magbalik doon sa liwanag ng presensya ng Diyos. Rather, kung saan talaga sila tinalaga sa lawa ng apoy, na mananatili sila doon na walang hanggan. That is a fearful state. Subalit ang ipinasya ng Diyos ay kailanman ay hindi pwedeng i-revoke at pawalang saysay. Yun ang kanyang desisyon at yun ang kanyang gagawin. People were created in the earth. Listen to this. People were created in the earth. Adam was created from the earth. Ang mga tao nilikha sa sanglibutan, si Adan nilikha mula sa sanglibutan,
Ang tao ay bahagi ng mundong ito at sila ang karapat-dapat and lawfully nakaanib ng mundong ito. Kapag tayo namatay physically, kailangan tayong pumasok sa spiritual na kaharian dahil ang ating pong katawan na ito ay nakaduktong sa sanglibutan. Ang ating katawan ay tatayo muli, ay babangon mula sa mga patay sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Ang ating mga espiritu ay magbabalik kasama ni Yesus mula sa espiritu para ito ay magsama. Pagkatapos minsan pa, pwede naman tayong makapamuhay sa ibabaw ng lupa when we receive our glorified bodies. Nandiyan ba kayo? Ito yung mangyayari sa patunog ng huling trompeta. Ng ating katawan ay nakaduktong din sa lupa, pero yan ibabangon ng Panginoon, at ang ating espiritu na kasama ng Panginoon na bababa mula sa langit at sila isasama ng Panginoon, and we shall have a glorified body. Isang katawan na hindi na mabubulok. Tayo mabubuhay at maghahari kasama ng Mesiyas sa ibabaw ng lupa sa buong panahon ng millennium, sa buong panahon na tinatawag ng 1,000 taon na paghahari ng Mesiyas. Nandiyan ba kayo? Kaya sinasabi, the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and its Christ. Minsan kasi po ang ating pananaw, ito po'y mahalaga. Aking sinasariwa ang mga bagay na magaganap sa hinaharap. Kung hindi tama ang ating pananaw sa hinaharap, mali ang dana patak natin sa ating mga nilalayon sa ating mga buhay. Kung ang kalangitan lamang ang inyong nilalayon na makarating, alam po ninyo, ang mga bagay nito ay hindi magbibigay ng puwang at halaga sa inyong mga buhay. Kailangan magkaroon kayo ng tamang pananaw, a true vision sa mga bagay na darating. Kaya pagkatapos po ng first resurrection natin tinatawag na ibabangon ang ating mga katawan at tatanggapin ang ating mga spirito at tayo tataas ng Panginoon, we will ascend and we will meet the Lord in the air. At habang tayo nasa alapap, sinasabi sa Revelation 1:7, all eyes shall see us. Lahat ng mga mata ay makikita tayo kasama ng ating Panginoong Jesucristo. At doon, bibigyan ng Diyos ang ating roles, ang ating bahagi sa pagbabaan natin dito sa lupa upang itatag ang kanyang kaharian. Kaya dito kayo, inihanda ng Diyos. Some of you will be the wife of the Lamb. Some of you will be the brother of the Lord. Some of you will be a righteous judge, isang matuwid na hukom. Some of you will be a warrior, mga mandirigma, but in a glorified body. At tayo ay magmamana at maghahari sa ibaba ng lupa sa loob ng 1,000 taon kung tayo lumalakad na matagumpay sa ating buhay sa kasalukuyan. Tayo mabubuhay at maghahari kasama ng Mesiyas sa bagong sanglibutan. Listen, pagkatapos ng 1,000 taon na paghahari ni Kristo, ang susunod na event na tinatawag na the second resurrection, ang pangalawang pagbangon mula sa mga patay, kung saan iiwalay ng Diyos ang sheep and the goat. Iiwalay ng Diyos ang mga matuwid at ang mga di matuwid. Tandaan po ninyo, hindi iiwalay ng Diyos ang mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Ang kanyang hiwalay sa pangalawang pagbangon mula sa mga patay, ang mga matutuwid at ang mga di matuwid. Hindi po sang-ayon sa tumanggap ka ng 4 na hakbang, gumawa ka ng 4 na hakbang kay Kristo, pagkatapos kabilang ka na, no. Maraming mga gumawa ng ganyan na hindi matuwid. Kaya ang mga pangkat na ito kanyang isesegregate yung matuwid at hindi matuwid. Nandiyan ba kayo? So, lahat ng mga tao na buhay mula kay Adan, hanggang sa panahon na yun, ibabangon. Tatanggap sila ng katawan. At sila ay ahatulan sang-ayon sa kanilang ginawa. Sa ilang mga Kristiyano, ang kanyang mga ginawa ay masusunog. Ito'y yari ng dayami, kahoy, at pinagpasan. At ikaw ay magiging hubad na espiritu sa walang hanggan. At ikaw ay mananaan sa labas lamang ng bagong Jerusalem. Subalit pagkatapos ng pangalawang pagbangon mula sa mga patay, etong tinatawag natin, the new heaven and the new earth. Ang bagong langit at ang bagong lupa. Kaya pagkatapos po natin magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, tayo maghahari na kasama niya na walang hanggan sa bagong sanglibutan if we are a part of the wife of the Lamb, the New Jerusalem. Ang bansa ng mga naligtas ay manatili sa kapayapaan sa bagong sanglibutan. Sila ang ating paghaharian. Ito po sinasabi sa Revelation 21 verse 24. Tayo mga tao
ay nalika sa sanglibutan. Okay? Tayo mga tao ay nalika sa sanglibutan. Tayo sa kasalukuyan na bubuhay sa mundo, we will dwell with Messiah upon the earth throughout the millennium. Tayo mananan na kasama ng Mesiyas sa sanglibutan, sa buong millennium o sa loob ng sanglibong taon. And we will live forever upon the new earth which God will create after the millennium. At ay mananan sa sanglibutan ito, sa bagong sanglibutan, pagkatapos ng sanglibong taon na paghahari ng Mesiyas. Dito, kaya sinabi ng mga tao, ang Diyos dito gusto bumaba, itatag ang kanyang kaharian. Ang mga Kristiyano naman gusto doon itatag ang kanyang kaharian, doon sa kalangitan, baligtad. Pasalungat kayo. Gusto niyo sa kalangitan? Okay. Pero dito sa lupa naghahari si Kristo. Saan niyo gusto? Doon, nakikita niyo dito na wala si Kristo o dito sa sanglibutan na lahat ay binabago ng Panginoon, na ibinabalik niya ang paraiso dito sa lupa, na siya ay naghahari kasama kanyang mga banal. Doon po natin makikita yung mga makasarili mga Kristiyano. Gusto ko pa rin yung dito, doon na ako kahit wala si Kristo. Ngayon ito, hindi na alam niyo, ito sinasabi kay diretsyan ng mga Kristiyano. Sinasabi, marapture doon tayo sa kalsadang ginto. Sa walang hanggan. Ito ang goal ng maraming mga pastor, ang goal ng maraming mga Kristiyano. Pinipilit dalhin doon at manatiling walang hanggan doon. Na si Kristo naman bababa dito ang tao, ang mga espiritu lamang ang nananan sa espiritu ng kaharian. Yun ang unang nilang kalagayan. Kaya ang iglesia ngayon, kanyang trabaho, patalsikin ang lahat ng kasamaan at pwersa sa sanglibutan, sapagkat dahil lamang ipinaiturusan sila ng Diyos sa kasalukuyan na gawin ng kalamasamang gawain para maganap yung kanyang nilalayon, na kanyang nilayon sa kanyang puso. Subalit kapag ang church, ang iglesia ay matured na, nakarating na sa hustong gulang na isang Panginoon, sila maghahari at tatabuhin at patatalsikin ang lahat ng pwersa at kasamaan at lahat ng bumaksak na anghel na pumilit na magpasok sa material na kaharian at gawin alipin ng maraming mga tao na ngayon sila nagsasatao. Ang kanilang personification na isinasagalit at puot, yan ang pagsasatao ni Satanas at kanyang mga demonyo. Yan ang aalisin. Kaya sasabihin ng mga banal sa panahon ng pag-aari ng Mesiyas, bow your knees before the King of Kings and the Lord of Lords. Magsilod kayo sa hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Kung hindi, you will be destroyed. They will rule with a rod of iron, sinasabi ng Biblia. Dito sa sanglibutan. Ang mga masamang espiritu sa kabilang dako ay nalika sa espiritual na kaharian. Kanilang iniwan ang tunay nilang ginagalawan at nagpasok sila sa sanglibutan sa material na kaharian. Subalit, ang kanilang panatili dito ay panandiling panahon na lamang habang dinadala ng Diyos sa hustong gulang ang kanyang sariling layunin sa Mesiyas. Sa oras ang layunin ng Diyos sa Mesiyas ay nakaroon ng katuparan, the saints shall be given the authority of judgment. Bawat makasalanan, mapaghimaksik na espiritu ay tataboy palabas sa mundong ito. Si Satanas, ang kanyang mga anghel, mga demonyo at bawat ibang mga masamang pwersa ay hindi na paintulutan na mamuhay sa mundong ito sa gitna ng mga tao. Lahat ng kasamaan ay mapupwersa magbalik sa espiritual na kaharian, hindi sa kalangitan, subalit doon sa mga madilim na malaking kuweba ng pagdurusa, doon sa caverns of torments. Ang mga tao na kanila pong naikayat na maging katulad nila ay sasama sa kanila bilang mga kumpadre nila sa kadiliman ng mga nakalagayan na yon. Doon nila dadali ng mga kanilang naikayat na ito ay nakalocated in the interior of the earth. Dito po sa kalalaliman ng sanglibutan. Ito po ay isang nakakatakot na kapalaran. Sa puntong ito, ang sanglibutan ay magsisigaw kapag ito'y nangyari na. Ang sanglibutan ay magsisigaw sa awit dahil ang mga oppressing spirits, ang mga makapangyarihan o mga espiritong ito na nagpapahirap sa tao, nagdala ng sumpa ng Diyos sa atin ay naalis na. Naalis na sa puntong ito ng mga pangyarihan ng anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ang papuri sa Diyos at sa kanyang Mesiyas
ay tataas mula sa mga bansa. Bawat sa mga isla, bawat mga gubat at bawat mga syudad at bawat mga baryo, tataas mga papuri sa ating Panginoon at sa kanyang mga Mesyas. Hindi na kailangan ng anuman para sa masunurin na Kristiyano matakot sa diablo. Ang material na creation na ito belongs to mankind. Ito'y pag-aari ng sangkatauhan sang-ayon sa salita ng makapangyarihang Diyos. Kapag tayo mamumuhay na matuwid at labanan ng diablo, siya'y mapupersa tumakbo dahil ang kilabot o malaking sindak o takot sa Panginoon ang dumating sa Kanya. Listen, the good land is ours. Let us take it now. Amen? Ang mabuting lupay nito ay sa atin. Atin ang angkinin nito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Nawa po ang mga katuruan nito ay sumindi ang liwanag ng ating mga kaisipan para magkaroon tayo ng bagong pananaw sa mga bagay na gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan. Tayo po natin manalangin.